Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang kwentong magpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang bituin na laging handang magbigay ng pag-asa. Sabi nila, ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Pero paano kung ang lahat na iyon ay halos wala nang matira para sa kanyang sarili? Ating tunghayan ang isang kwento ng tibay ng loob at kung paano ang isang munting kabutihan ay maaaring maging sinag sa isang buhay na matagal nang binalot ng dilim. Ito po ang inyong lingkod, nagsasabing halina't buksan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Huling Barya at ang simula ng lahat. Iisa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bawat piraso ng baryang inilalapag ni Laya sa kanyang palad ay tila may sariling bigat, may sariling tunog. Tunog ng kahirapan. Ang malamig na metal sa kanyang balat ay kasing lamig ng pag-asang unti-unti nang nawawala sa kanyang dibdib. Isinara niya ang kanyang palad, mahigpit, na para bang sa pagpisil sa mga barya ay madaragdagan ang halaga nito. Sapat na kaya to, nanay? Ang munting tinig na iyon ay nagmula kay Tala, ang kanyang 7 taong gulang na anak. Nakatingala ito sa kanya, ang mga matay bilog at puno ng inosenteng pag-aalala. Sa likod ni Tala ay nakakapit si Amihan, ang kanyang bunso na may mahinang ubo. Ito ang dahilan ng lahat ng ito, ang gatas. Isang lata ng gatas na kailangan ni Amihan para lumakas ang kanyang katawan. Huminga ng malalim si Laya, pilit na pinapasok sa baga ang tapang na wala naman talaga siya. Oo, anak. Sapat na to. Isang pagsisinungaling. Alam niyang kulang. Kulang na kulang. Ang tindahan ni Aling Liway ay tulad ng dati. Amoy suka, bawang, at alikabok. Ngunit para kay Laya ngayon, ang bawat estante na puno ng delata at chichirya ay tila isang palasyong hindi niya kayang pasukin. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter. Iniiwasan ang mga mata ng matandang may-ari ng tindahan. Aling Liway, pabili po ng gatas. Mahinang sabi niya, inilapag ang mga basang pawis na barya sa ibabaw ng salamin. Sinipat ni Aling Liway ang mga barya. Pagkatapos ay ang mukha ni Laya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Laya, alam mong kulang to. Pangatlong beses mo na tong ginagawa sa linggong ito. Pakiramdam ni Laya ay lulubog siya sa kinatatayuan. Dahil sa hiya, ang init ay umakyat mula sa kanyang dibdib, patungo sa kanyang mga pisngi. Yumuko siya. Alam ko po. Pasensya na po. Babayaran ko rin po kayo agad kapag ano, putol ni Aling Liway. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagod. Walang kasiguraduhan ang lahat, Laya. Bago pa man makasagot si Laya, naramdaman niya ang isang munting kamay na humawak sa kanya. Si Tala. Humarap ito kay Aling Liway. Ang munting katawan ay diretsyo. Ang mga matay hindi natitinag. Aling Liway, para po sa kapatid ko. May ubo po siya, sabi ni Tala. Ang tinig ay maliit ngunit buo. Promise po, kapag malaki na ako, babayaran ko po lahat ng utang ni nanay, kahit po doblehin niyo pa. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Laya. Ang katapangan ng kanyang anak ay isang malaking sampal sa kanyang pagiging ina. Hindi niya napigilan ang luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit bago pa man may makapagsalita, isang anino ang tumabon sa kanilang tatlo. Isang boses ng lalaki, malalim at kalmado, ang pumuno sa munting tindahan. Magkano ho lahat? Sabay-sabay silang napalingon. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng simpleng puting polo shirt at itim na slacks, ang nakatayo sa likuran nila. Ang sapatos nito ay makintab, ang buhok ay maayos, at ang mukha ay seryoso ngunit hindi nakakatakot. May dala itong aura ng kapangyarihan
at katahimikan. "Sino ka?" tanong ni Aling Liway. Bahagyang nanliit ang mga mata. Hindi sumagot ang lalaki. Kumuha ito ng 1,000 piso mula sa wallet at iniabot sa matanda. "Kunin niyo na ho ang bayad para sa gatas. At ibigay niyo na rin ho sa kanila kung ano pa ang kailangan nila. Keep the change." Gulat ang makikita sa mukha ni Laya at Aling Liway. Sinubukan ni Layang magsalita, ibalik ang pera. Ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang kabaitan mula sa isang estranghero ay isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan, isang bagay na pinagdududahan niya. Kinuha ng lalaki ang lata ng gatas mula sa counter at marahang inilagay sa mga kamay ni Laya. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Naramdaman ni Laya ang init mula sa balat nito. Isang kakaibang kuryenteng gumapang sa kanyang braso. Tumingin siya sa mga mata nito, madilim, malalim, at may kung anong lungkot na hindi niya maintindihan. "Pasensya na, sir. Hindi ko po matatanggap to." Nauutal na sabi ni Laya. Sinusubukang ibalik ang gatas. Ngunit umiling lang ang lalaki. Yumuko ito ng bahagya para magpantay ang tingin nila ni Tala. "Huwag mong hayaang mawala ang tapang na yan, bata," sabi nito sa isang mahinang tinig. Naiwan si Laya na nakatulala, hawak ang lata ng gatas. Sinubukan pa niyang habulin ito, pero paglabas niya ng tindahan, wala na ang lalaki. Tanging ang amoy ng mamahaling pabango na naiwan sa hangin ang nagsasabing totoo ang lahat ng nangyari. Habang naglalakad pa uwi, yakap-yakap ang mga anak at ang lata ng gatas, gulong-gulo ang isip ni Laya. Sino ang lalaking iyon? Bakit niya sila tinulungan? Sa mundong ginagalawan niya, walang bagay na libre. Ang bawat tulong ay may kapalit. Ang isiping iyon ay nagbigay sa kanya ng takot na higit pa sa takot ng gutom. Pagdating nila sa masikip at madilim na kwartong kanilang inuupahan, isang malaking kahon na gawa sa karton ang sumalubong sa kanila sa tapat ng pinto. Nagkatinginan sila ni Tala. Walang sino man sa kanilang dalawa ang nag-order ng kahit ano. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Laya ang kahon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Sa loob, hindi lang gatas ang laman, merong mga bigas, delata, prutas, gamot para sa ubo ni amihan, at sa ilalim ng lahat, 2 manika para kay Tala at isang laruang kotse para kay amihan. Napalunok si Laya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. At pagkatapos, nakita niya ito, isang maliit na puting papel na nakadikit sa takip ng kahon. Isang maikling mensahe na nakasulat sa magandang sulat kamay. Para sa matapang na bituin at sa kanyang ilaw, walang pangalan. Walang kahit anong palatandaan, tanging ang mga salitang iyon. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak. Ang mukha ay nakasubsob sa buhok ni Tala. Ang luhang kanina niya pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, ngunit hindi ito luha ng pasasalamat o saya. Ito ay luha ng takot. "Sino ka? At ano ang kailangan mo sa amin?" Ang katahimikan ng gabi ay malupit. Para kay Laya, hindi ito kapayapaan kundi isang malawak na espasyo kung saan malayang gumagala ang mga multo ng nakaraan. Nakahiga siya sa manipis na banig, sa pagitan ng mahimbing na natutulog na sina Tala at amihan. Ang mahinang paghinga ng mga bata ang tanging musika sa kanyang pandinig, ngunit hindi nito kayang tabunan ang ingay sa loob ng kanyang isipan. Ang kahon ng pagkain ay maayos niyang isinilid sa ilalim ng maliit na lamesa, na para bang sa pagtatago nito ay maitatago niya rin ang pagkalito at takot na dala nito. Isang bahagi niya ay nagpapasalamat dahil sa estranghero may mainit na gatas si amihan at may ngiti sa labi si Tala habang yakap ang bago nitong manika. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay kinakabahan. Sa mundo ni Dante, ang bawat pabor ay may listahan ng utang na kailangang bayaran. Ang kabaitan ay isang patibong, isang pain. Posible kayang si Dante ang nagpadala nito?
Isang paraan para ipaalala sa kanya na kahit saan siya magtago, abot kamay pa rin siya nito. Napapikit siya ng mariin. Hindi, imposible. Ang sulat kamay sa papel ay malinis at formal, malayong malayo sa magulo at padabog na pagsulat ni Dante. At ang pabango ng lalaki sa tindahan ay nanatili sa kanyang alaala, pabango ng isang taong hindi nabibilang sa magulong mundo na kanyang tinakasan. Pero kung hindi si Dante, sino? At bakit? Ang mga tanong na iyon ang naghatid sa kanya sa isang pamilyar na bangungot. Nasa loob siya ng luma nilang bahay. Ang sahig ay puno ng bubog mula sa nabasag na florera. Nakatayo si Dante sa gitna ng sala. Ang mga matay nanlilisik, ang panga ay naninigas sa galit. Hindi siya ang sinisigawan nito, kundi ang teleponong hawak nito. Isang tawag mula sa pinagkakautangan. "Wala akong pakialam!" sigaw ni Dante sa kausap. "Sabihin mo sa amo mo, magbabayad ako kapag gusto ko." Ibinagsak nito ang telepono sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ay nagpatalon sa puso ni Laya. Pagkatapos ay napatingin ito sa kanya. Ang galit ay mabilis na naghanap ng mapagbubuntunan. "Anong tinitingin-tingin mo diyan?" Hindi siya kumibo. Ang pananahimik ang pinakamabuti niyang sandata. Ngunit minsan, ito rin ang nagiging mitsa. "Bingi ka ba? Kapag kinakausap kita." Sumagot ka. Hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit, masakit. Amoy alak ang hininga nito. Nakita ni Laya ang sarili sa mga mata nito. Isang maliit, takot, at walang halagang bagay. Napabalikwas ng bangon si Laya. Ang dibdib ay humahampas sa bilis ng tibok. Ang noo ay basang-basa ng pawis. Madilim pa rin sa paligid. Panaginip lang. Isang masamang panaginip na minsan ay naging kanyang katotohanan. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Ang init ng kanilang mga katawan ang nagsilbing angkla niya pabalik sa kasalukuyan. "Patawad, mga anak," bulong niya sa hangin. "Patawad kung hindi kayo mabigyan ni nanay ng buhay na walang takot." Kinabukasan, sinubukan ni Layang ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay hindi nawawala. Bawat anino sa kanto, bawat sasakyang dumadaan ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Tanghali na nang tumunog ang kanyang luma at gasgas na cellphone, isang numero na hindi rehistrado sa kanyang contacts. Sandali siyang nag-alinlangan. Simula nang umalis siya kay Dante, tanging ang may-ari lang ng inuupahan niya at ang dati niyang katrabaho ang nakakaalam ng numero niya. Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello?" Walang sumagot sa kabilang linya. "Hello? Sino to?" Ulit niya. Medyo mas malakas na. Tanging isang mabigat at malalim na paghinga ang kanyang narinig. Isang paghingang tila may kasamang bigat. May kasamang galit. Pamilyar. Napakapamilyar. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Nanuyo ang kanyang lalamunan. "Didon't?" Ang paghinga sa kabilang linya ay biglang tumigil, na para bang nagulat na nakilala niya ito. Pagkatapos ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, ang tawag ay biglang naputol. Nabitawan ni Laya ang telepono. Bumagsak ito sa sementadong sahig na may kasamang malakas na kalabog. Napasandal siya sa pader. Ang mga tuhod ay nanginginig. Nahanap na niya ako. Nahanap na niya kami. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang telepono, binuksan ito, at kinuha ang maliit na SIM card. Hindi na siya nagdalawang isip. Binali niya ito sa dalawa gamit ang kanyang mga daliri. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, iyon ay isang akto ng pagputol. Isang desperadong pagtatangka na muling takasan ang mga aninong bumabalik para pakalmahin ang sarili at ang mga bata na naramdaman na ang kanyang kaba. Niyaya niya itong maglakad-lakad sa kalapit na parke. Kailangan niya ng hangin. Kailangan nilang makita na ligtas sila, na normal ang lahat. Habang pinagmamasdan niya si Tala na tinutulak si Amihan sa duyan,
Isang maliit at panandaliang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ang tawa ng kanyang mga anak. Iyon ang tanging yaman niya, iyon ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Sa mga sandaling tulad nito, halos makalimutan niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ngunit ang pakiramdam ay bumalik. Isang pamilyar na kaba. Ang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanya, tumatagos sa kanyang likuran. Lumingon siya. Dahan-dahan, sinusuri ang bawat sulok ng parke. Mga ibang ina na nagbabantay ng kanilang anak. Mga binatang naglalaro ng basketball. Isang matandang naglalakad ng aso. Walang kahina-hinala. Guni-guni mo lang yan, Laya. Bulong niya sa sarili. Napapraning ka lang. Sinubukan niyang ibalik ang atensyon sa mga anak, ngunit hindi na niya kaya. Ang kaba ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Muli siyang lumingon. At sa pagkakataong ito, napadako ang kanyang tingin sa kabilang kalsada. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, doon, nakita niya ito. Isang itim at makintab na sasakyan, mamahalin. Ang klase ng sasakyan na hindi nababagay sa simpleng lugar na iyon. Ang bintana sa driver's side ay madilim. Ngunit habang tinititigan niya ito, dahan-dahan itong bumaba. Ang puso ni Laya ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaki sa loob ng sasakyan. Ang lalaki mula sa tindahan. Hindi ito nakatingin sa cellphone. Hindi ito nakatingin sa paligid. Ang mga mata nito ay diretso at matamang nakatutok sa kanila. Sa kanya, ang ekspresyon sa mukha nito ay blanko, seryoso, at mahirap basahin. Hindi ito galit, ngunit hindi rin ito pala kaibigan. Isang tingin na puno ng intensidad. Naramdaman ni Laya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang takot na dulot ni Dante ay napalitan ng ibang klase ng kaba. Isang kaba na nagmumula sa hindi malamang dahilan. Bakit siya narito? Paano niya nalaman na nandito kami? Siya ba ang nagpadala ng kahon? Siya ba ang nagmamasid sa kanila? Ang estrangherong tumulong sa kanila kahapon ay hindi na isang estranghero ngayon. Siya ay isang misteryo. Isang misteryong hindi alam ni Laya kung dapat ba niyang katakutan o pasalamatan. Ang syudad ay isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng De Alba Tower. Para sa karamihan, ang tanawing ito ay simbolo ng tagumpay, ng kapangyarihan. Ngunit para kay Sinag de Alba, ang mga ilaw na iyon ay paalala lamang ng napakaraming buhay, napakaraming kwento na hindi niya kailanman malalaman. Ang sa kanya ay isa lamang doon. Isang kwentong pilit niyang itinatago sa likod ng salamin, bakal at konkreto. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa naglalakihang mga gusali, kundi sa isang maliit na silver frame picture sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Isang larawan ng isang dalagang nakangiti. Ang mga matay nagniningning na tila kayang hawakan ang buong mundo. Ang buhok nito'y mahaba at bahagyang kulot, kapareho ng sa kanya, liwayway. Ang kanyang nakababatang kapatid. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, mabigat at puno ng isang pamilyar na kirot na hindi kailanman naghilom. 16 na taon si Liwayway sa larawang iyon. Puno ng pangarap, bago nito nakilala ang lalaking sisira sa lahat. Bago pa man dumating ang mga pasa, ang mga takot, ang mga gabing umiiyak ito sa telepono at humihingi ng tulong. Tulong na huli na niyang naibigay. Aga, napapikit si Sinag. Ang alaala ay isang sugat na muling dumudugo sa tuwing naiisip niya. At nang makita niya si Laya sa tindahan kahapon, ang takot sa mga mata nito, ang pagod, ngunit higit sa lahat, ang determinasyong mabuhay para sa kanyang mga anak. Nakita niya ang kanyang kapatid. Nakita niya ang parehong liwanag na pilit pinapatay ng dilim. At sa sandaling iyon, nangako siya sa sarili. Hindi na mauulit ang nakaraan. Hindi sa pagkakataong ito,
Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir," sabi ni Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, habang pumapasok sa loob. "Narito na po ang initial report na ipinahanap ninyo." Inilapag ni Marco ang isang brown folder sa mesa ni Sinag. Binuksan ito ni Sinag, ang mga matay mabilis na sinusuri ang bawat detalye. Pangalan, Dante Rivera. Edad, 35. Walang permanenteng trabaho. May listahan ng mga kaso ng away kalye, panloloko. At ang pinakamatindi sa lahat, malaking pagkakautang sa mga ilegal na pasugalan. Isang bomba na kahit anong oras ay maaaring sumabog. Naramdaman ni Sinag ang paninikip ng kanyang panga. Ang pamilyar na galit na kumukulo sa loob niya. Ang mga lalaking tulad ni Dante ang sumisira sa mundo. Mga duwag na sa mga babae at bata lang nagpapakita ng kanilang tapang. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman. Mahinahon ngunit may diin na utos ni Sinag. Hindi inaalis ang tingin sa report. "Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Huwag mo siyang hayaang makalapit sa pamilya." "Masusunod po, sir." Hindi niya gustong manghimasok sa buhay ni Laya. Iyon ang unang plano. Ang magbigay ng tulong mula sa malayo. Ang siguraduhing ligtas ang mga ito nang hindi niya ipinapakita ang sarili. Ngunit ang tawag sa telepono na na-intercept ng kanyang tauhan kanina, ang tawag ni Dante kay Laya, ay nagpabago sa lahat. Tapos na ang pagmamasid mula sa malayo. Kaya narito siya ngayon, sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng parke. Nakita niya ang lahat, ang panandaliang saya sa mukha ni Laya habang pinapanood ang mga anak at ang biglaang pagbabalik ng kaba at takot sa mga mata nito nang makita siya. Ang tanging gusto niya ay proteksyonan ito. Nang magsimula ng maglakad pa uwi si Laya, napansin ni Sinag ang isang anino na sumusunod sa kanila. Isang lalaking nakasuot ng maruming sando at kupas na maong, naglalakad ng mayabang. Ang tingin ay nakapako sa likod ni Laya, si Dante. Ang malamig na galit ay naging nagbabagang apoy sa loob ni Sinag. Agad niyang pinaandar ang makina ng sasakyan at marahang sumunod. Nag-iingat na hindi mapansin. Pumasok si Laya sa isang makipot na eskinita, isang perpektong lugar para sa isang patibong. Hindi na nagdalawang isip si Sinag. Ipinark niya ang sasakyan at mabilis na bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit mabilis. Pagliko niya sa eskinita, ang eksenang tumambad sa kanya ang nagpatigas sa kanyang mga kamao. Si Dante. Hinarang ang daan ni Laya. Ang marumi nitong kamay ay nakahawak ng mahigpit sa braso ng babae. Napilit namang nagpupumiglas habang itinatago ang mga anak sa kanyang likuran. "Akala mo makakatakas ka sa akin, Laya?" Narinig ni Sinag ang mayabang at mapang-asar na boses ni Dante. "Saan ka man magpunta, asawa pa rin kita. Akin ka pa rin. Akin ang mga batang yan. Hindi mo na kami pag-aari, Dante." Sigaw ni Laya pabalik. Ang tinig ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon na hindi narinig ni Sinag kahapon. "Lubayan mo na kami!" Ang tapang na iyon ay tila mas lalong nagpagalit kay Dante. Itinulak nito si Laya ng bahagya. Sapat lang para mapaatras ito at mabangga sa pader. Si Tala ay napaiyak sa takot, habang si Amihan ay humigpit ang kapit sa damit ng ina. Iyon na ang hudyat para kay Sinag. Sapat na ang kanyang narinig at nakita. Sa bawat hakbang niya palapit, tila bumabagal ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pintig ng sarili niyang puso. Isang ritmong puno ng galit at alaala ng nakaraan. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama. Hindi na muli. Ang kanyang anino ang unang napansin ni Dante. Napabitaw ito sa braso ni Laya at humarap sa kanya. Ang mukha'y puno ng pagtataka na agad napalitan ng pagkainis. "Sino ka naman?" "Nakikiusyoso ka sa usapang mag-asawa?" Hindi pinansin ni Sinag ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa namumulang marka ng kamay ni Dante sa braso ni Laya. Isang kalmadong galit ang bumalot sa kanya.
mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Bitiwan mo siya, sabi ni Sinag. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit may bigat at awtoridad na nagpatigil sa lahat. Maging ang iyak ni Tala ay humina. Tumawa si Dante. Isang tawang mapakla at walang gana. At sino ka para utusan ako? Boyfriend ka ba nito? Isang mayamang costumer? Tumingin ito kay Laya na may panunuya. Mabilis ka talagang makahanap ng kapalit, ano? Hindi pa rin kumibo si Sinag. Tumingin siya kay Laya. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito, ang pagkalito, at ang hiya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya rin ang isang pakiusap, isang tahimik na sigaw ng saklolo. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Dante. Sinabi kong bitiwan mo siya. Sa pagkakataong ito, may kasama ng babala ang kanyang tinig. Isang babala na nagsasabing, ito na ang huling pagkakataon na sasabihin niya iyon ng mahinahon. Naramdaman marahil ni Dante ang panganib. Ang itsura ni Sinag ang tindig, ang pananamit. Ang hindi natitinag na tingin ay hindi itsura ng isang taong kaya niyang banggain. Ngunit ang kanyang pagkalalaki ay nasaktan. Hindi siya maaaring magpatalo sa harap ni Laya. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong masaktan, banta ni Dante, sinusubukang magpakita ng tapang. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang hakbang lang ang ginawa ni Sinag palapit. Hindi niya ito hinawakan, hindi niya ito sinigawan. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mga mata at sa titig na iyon, nakita ni Dante ang isang bagay na kinatatakutan niya, isang taong walang kinatatakutan. Napaatras si Dante, nag-aalangan. Nagpabalik-balik ang tingin niya kay Sinag at kay Laya. Sa huli, ang duwag na bahagi ng kanyang pagkatao ang nanaig. Hindi pa tayo tapos, Laya? Sabi niya, idinuro si Laya na parang isinusumpa ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag. At ikaw, tandaan mo ang mukha ko. Mabilis itong tumalikod at naglakad paalis. Nawala sa dilim ng kabilang eskinita. Nang mawala na si Dante, saka lang bumalik ang normal na paghinga sa paligid. Niyakap ni Laya ang kanyang mga anak. Ang katawan ay nanginginig pa rin. Dahan-dahang lumapit si Sinag. Ayos lang kayo? Tanong niya. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Hindi makatingin ng diretso si Laya. Ang lahat ng tapang na ipinakita niya kay Dante kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng matinding hiya sa harap ng lalaking ito. Ang estrangherong nagbayad ng gatas nila, ang estrangherong nagpadala ng tulong, at ngayon, ang estrangherong nagligtas sa kanila. Utang na loob, isang salitang kinasusuklaman niya dahil palagi itong may mabigat na kapalit. Salamat, bulong niya. Sapat lang para marinig. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ni Sinag. Pero hindi na kayo ligtas dito. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Isang susi na may kasamang maliit na keycard. Inabot niya ito kay Laya. Ano to? Isang apartment unit. Malinis. Ligtas. May guwardiya sa lobby. Paliwanag ni Sinag. Ang tono ay praktikal at walang bahid ng emosyon. Manatili kayo doon hanggat hindi pa naaayos ang lahat. Walang nakakaalam ng lugar na iyon. Kahit siya, napatingin si Laya sa susi. Pagkatapos ay kay Sinag. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Ang isang bahagi niya ay gustong tumakbo palayo. Palayo sa lalaking ito na... Ngunit ang bahaging nakayakap sa kanyang nanginginig na mga anak ay sumisigaw ng ibang bagay. Kaligtasan. Hindi ko kayang bayaran yan. Mahinang sabi niya. Ang tingin ay nasa sahig. Lumuhod si Sinag ng bahagya para maging kapantay ng kanyang mukha. Isang kilos na hindi niya inaasahan. Pinilit niya si Layang tumingin sa kanya. Hindi ito utang na loob, sabi ni Sinag. Ang mga matay seryoso at puno ng sinseridad. Tulong ito. Tanggapin mo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanila. Itinuro niya ang mga bata. Gamit ang kanyang tingin,
Ang mga salitang iyon ang bumasag sa huling pader ng pag-aalinlangan ni Laya para sa kanyang mga anak. Gagawin niya ang lahat. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtitiwala sa isang estrangherong tila nahulog mula sa langit, nanginginig niyang kinuha ang susi mula sa kamay ni Sinag. Ang malamig na metal ay tila isang kontrata, isang kasunduan na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Ang pag-iimpake ay mabilis at tahimik. Wala namang masyadong gamit na kailangang iligpit si Laya. Ang kanilang buong buhay ay kasya sa 2 malaking supot ng basura at isang lumang maleta na sira ang isang gulong. Bawat damit na tinitiklop, bawat laruang pinupulot, ay may kasamang mabigat na damdamin. Ito na naman sila, tumatakbo, nagtatago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila tumatakbo papalayo sa wala. Tumatakbo sila patungo sa isang bagay, isang pangako ng kaligtasan na hawak niya ngayon sa anyo ng isang susi. Pinahid ni Laya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito oras para maging emosyonal. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang mga anak, na ngayon ay tahimik na nakaupo sa sulok, pinapanood ang bawat galaw niya. Nakikita niya ang pagkalito sa kanilang mga mata, lalo na kay Tala. "Nanay, saan po tayo pupunta?" Tanong ng bata. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumuhod si Laya sa harap nito at hinawakan ang maliliit nitong mga kamay. "Pupunta tayo sa isang bagong bahay, anak. Isang bahay na mas maganda at mas ligtas." "Dahil po ba kay Papa?" Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Laya. Tumango na lamang siya. Hindi na kayang magsalita pa. Ayaw niyang bigyan ng takot ang kanyang mga anak, pero ayaw niya rin itong pagsinungalingan. Naghihintay sa labas ng eskinita ang itim na sasakyan ni Sinag. Hindi na ito ang nagmamaneho. Isang lalaking nakauniporme ang magalang na kinuha ang kanilang mga gamit at inilagay sa likuran. Walang nagsasalita. Ang lahat ay tila isang maayos na operasyon na matagal nang pinagplanuhan. Pakiramdam ni Laya ay isa siyang tauhan sa isang pelikula na hindi niya alam ang kwento. Nang pumasok sila sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon at ang amoy ng malinis na leather ay isang malaking pagkakaiba mula sa maalinsangang hangin ng kanilang dating mundo. Umupo si Laya sa gitna ng 2 anak. Yakap-yakap ang mga ito na para bang anumang oras ay may kukuha sa kanila. Hindi sumama si Sinag sa sasakyan bago sila umalis. Lumapit ito sa bintana sa kanyang tabi. Nasa Waze ng driver ang address. "Lahat ng kailangan ninyo para sa gabing ito ay nandoon na. Tatawag ako bukas," sabi nito. Ang boses ay propesyonal at bahagyang malayo. Tanging isang tango lang ang naisagot ni Laya. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling sandali. Nakita niya ang isang bagay doon, isang bakas ng pag-aalala. Marahil o baka guni-guni niya lang. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok sa sarili nitong sasakyan. Ang biyahe ay tahimik. Si Amihan ay nakatulog sa kanyang balikat, habang si Tala ay nakadungaw sa bintana. Namimilog ang mga mata sa naglalakihang mga gusali at nagliliwanag na mga billboard ng Makati. Para silang napunta sa ibang planeta. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas at modernong condominium building. Ang lobby ay maliwanag, malinis at may 2 guwardiyang nakabantay. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakaramdam si Laya ng tunay na kapanatagan. Dito, hindi basta-basta makakapasok si Dante. Ang apartment unit ay nasa 17 palapag. Habang paakyat sila sa elevator, ramdam ni Laya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto gamit ang keycard at susi, isang malinis at mabangong hangin ang sumalubong sa kanila. Napatigil silang tatlo sa may pintuan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi ito malaki o marangya, ngunit perpekto ito. May maliit na sala na may komportableng sofa at TV. May kusina na kumpleto sa gamit. May 2 silid tulugan.
Sa ibabaw ng lamesa sa kusina, may mga nakahandang pagkain, fried chicken, kanin, at juice. Ang ref ay puno ng groceries. Sa loob ng mga kwarto, may mga bagong damit at gamit para sa kanilang tatlo. Ang lahat ay inihanda. Ang lahat ay pinag-isipan. Wow! Yun lang ang salitang lumabas sa bibig ni Tala habang tumatakbo ito papasok, ang mga matay nagniningning sa tuwa. Maging ang inaantok na si Amihan ay tila nabuhayan. Agad na kinuha ang isang laruang robot na nasa ibabaw ng sofa. Naiwan si Laya na nakatayo sa may pinto. Hindi makagalaw. Ang kabaitan ay sobra-sobra. Nakakalula. Napaupo siya sa sofa. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At doon, sa gitna ng kaligtasan at kaginhawaan, tuluyan na siyang napaiyak. Umiyak siya dahil sa takot na kanyang naramdaman kanina. Umiyak siya dahil sa hiya. Umiyak siya dahil sa pagod. At higit sa lahat, umiyak siya dahil sa pasasalamat, isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Isang emosyon na ngayon ay bumabalik na may kasamang panibagong takot. Paano niya mababayaran ang lahat ng ito? Naramdaman niya ang pag-upo ni Tala sa kanyang tabi. Ipinatong ng bata ang ulo nito sa kanyang balikat. "Okay lang po yan, nanay," sabi nito. Ang boses ay puno ng pangunawa na hindi akma sa edad nito. At least, wala na si Papa dito. Ang mga salitang iyon ang nagpatahan kay Laya. Tama ang kanyang anak. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kaligtasan nila. Mamaya na niya poproblemahin ang lahat. Matapos kumain at maligo sa isang banyong may mainit na tubig, isang karangyaan na matagal na nilang hindi naranasan, ay inihiga na ni Laya ang kanyang mga anak sa malambot na kama. Agad silang nakatulog, ang mga mukha'y payapa, walang bahid ng takot o pangamba. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ni Layang natutulog ng mahimbing ang kanyang mga anak. Hindi na kailangang maging alerto sa bawat kaluskos. Pinagmasdan niya ang mga ito. Hinaplos ang kanilang mga buhok. Ang eksenang ito, ang tahimik na kwartong ito, ang kaligtasang ito, sulit ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng pag-aalinlangan. Dito, sa apat na sulok ng silid na ito, muli siyang nakahanap ng lakas. Nang masigurong tulog na ang dalawa, lumabas siya ng silid at naupo sa sofa. Ang katahimikan ng apartment ay ibang-iba sa katahimikang kinatatakutan niya. Ito ay payapa. Nakahinga siya ng maluwag, isang paghingang malalim at walang bigat. Habang nakaupo doon, nag-iisip, biglang nagsalita si Amihan mula sa pintuan ng silid, kinukusot pa ang mga mata. Tila nagising ito sa panibagong lugar. "Nanay? Oh, bakit gising ka pa, anak?" Malambing na tanong ni Laya. Iniunat ang mga braso para salubungin ito. Lumapit si Amihan at yumakap sa kanya. Ipinatong nito ang ulo sa kanyang dibdib. "Nanay, si kuya po ba?" Nag-aalangan na tanong ng bata. Ang tinig ay inaantok pa. "Ang bago nating tatay?" Ang tanong na iyon ay parang isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Lahat ng kapayapaan na naramdaman ni Laya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Natigilan siya. Nanigas. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nakita ng kanyang anak si Sinag bilang isang tagapagligtas, isang ama, isang imahe na dapat sana'y ginagampanan ni Dante. Ang inosenteng tanong ni Amihan ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan na pilit niyang isinasara. Sino nga ba si Sinag de Alba sa kanilang buhay? Isang mabuting estranghero? Isang tagapagtanggol? O isang komplikasyon na hindi pa niya lubos na nauunawaan? Hindi niya namalayang hindi pa pala siya nakakasagot. Hinihintay pa rin ni Amihan ang kanyang tugon, ang mga matang bilog at puno ng pag-asa. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Laya.
Niyakap na lang niya ng mahigpit ang kanyang anak habang ang isip ay lumilipad, puno ng mga bagong tanong at isang damdaming hindi niya pa kayang pangalanan. Ang gabi ay nagsimula sa pagtakas, ngunit nagtatapos sa isang tanong na mas mahirap takasan kaysa kay Dante. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip. Ang bawat umaga para kay Laya ay nagsisimula hindi sa tunog ng sigawan o nababasag na bote, kundi sa sinag ng araw na tumatagos sa malinis na bintana ng kanilang apartment. Ang takot na laging nakakapit sa kanyang batok ay unti-unting napapalitan ng isang damdamin ng normalidad. Isang bagay na halos kinalimutan na niya kung ano ang pakiramdam. Tumutupad sa kanyang pangako si Sinag. Tumatawag siya araw-araw, hindi para maningil o magtanong, kundi para lang kumustahin sila. Ang kanilang mga pag-uusap ay laging maikli at formal. Kumusta kayo? Laging simula niya, ayos lang kami. Salamat ulit sa lahat. Ang laging sagot ni Laya. Pagkatapos ay kakamustahin niya ang mga bata at magpapaalam na walang personal na tanong. Walang pag-uusisa sa nakaraan. Ang distansyang iyon ay parehong nagbibigay ng kapanatagan at pagkalito kay Laya. Minsan, nagugulat na lang sila na may delivery sa pinto mga libro at gamit sa eskwela para kay Tala, mga bagong laruan para kay Amihan. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay dumating isang linggo matapos silang lumipat. Isang sobre na may lamang cash at isang sulat para sa mga pangangailangan ninyo. Huwag mong isipin na utang ito. Isipin mo na lang na ito ay isang tulong para makapagsimula ka ulit. S. Ilang gabi ring tinitigan ni Laya ang perang iyon, ngunit sa huli, tinanggap niya. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa kailangan niya. Ginamit niya ang isang bahagi nito para ipa-enroll si Tala sa isang kalapit na pampublikong paaralan at ipatingin sa doktor ang ubo ni Amihan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muli siyang nagiging isang ina, hindi lang isang survivor. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanilang mga bagong damit, isang hindi inaasahang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Ang puso niya ay sandaling kumabog nang mabilis isang reflex mula sa nakaraan. Ngunit nang sumilip siya sa peephole, ang kaba ay napalitan ng gulat. Si Sinag, nakatayo sa labas ng kanilang pinto, may dalang 2 paper bag mula sa isang kilalang fast food chain. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Si Sinag, anong ginagawa mo rito? Napadalaw lang. Naisip ko, baka nagsasawa na kayo sa delata, sabi nito. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti, kahit bahagya lang. Nanay, si Kuya Sinag! Masayang sigaw ni Tala mula sa sala, na agad tumakbo para salubungin ito. Pumasok si Sinag sa kanilang apartment. Ang presensya niya ay tila pumuno sa buong espasyo. Kung dati ay isang anino lang siya, isang boses sa telepono, ngayon ay totoo siya, naririto. At sa pagitan ng mga tawa ng mga bata, habang kumakain ng fried chicken, unti-unting nakita ni Laya ang ibang panig niya. Nakita niya kung paano nito tinuruan si Amihan na buuin ang isang laruang robot. Nakita niya kung paano ito matiyagang nakinig sa mahabang kwento ni Tala tungkol sa kanyang mga bagong kaklase. Nakita niya ang isang lalaking malayo sa seryoso at nakakatakot na imahe na una niyang nakilala. Habang pinapanood niya ang eksena sa kanyang harapan si Sinag na nakaupo sa sahig, nakikipaglaro sa kanyang mga anak, ang mamahalin nitong damit ay hindi alintana isang mainit at pamilyar na damdamin ang gumapang sa puso ni Laya. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Kilig. Isang munting kislap ng pag-asa na baka lang, posible palang maging masaya. Ngunit ang munting paraisong kanilang itinatayo ay hindi magtatagal na walang anino. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang araw, habang namimili si Laya sa palengke,
Isang matandang ale na dati niyang kapitbahay ang umiwas sa kanya ng tingin. Pagkatapos, may isa pang bumulong sa kasama nito habang siya ay dumadaan. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Ayan na, yung asawa ni Dante. Ang bilis makahanap ng bago ano? At mukhang mayaman pa. Ang mga salita ay parang mga bubog na tumusok sa kanyang balat. Hindi niya ito pinansin. Ngunit kinabukasan, lumala ang lahat. Isang kaibigan niya ang nag-message sa kanya sa Facebook. Laya, nakita mo na ba to? May kasama itong link. Isang post mula sa isang anonymous account sa isang local community group. Walang pangalan, pero ang mga detalye ay malinaw na tumutukoy sa kanya. May isang babae sa lugar natin, iniwan daw ang asawa para sumama sa isang mayamang negosyante. Ginagamit pa ang mga anak para kaawaan. Mag-ingat sa mga ahas na mukhang kawawa. Ang post ay puno ng mga komento. Mga taong hindi siya kilala. Mga taong humusga sa kanya base sa isang panig ng kwento. Tinawag siyang manggagamit, desperada, masamang ina. Ang bawat salita ay isang sampal. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Dante, kahit nakakulong ang katawan nito sa problema, ang lason ng kanyang mga salita ay malaya pa ring gumagala para sirain siya. Nang gabing iyon, nang tumawag si Sinag, hindi na niya napigilan ang sarili. Gusto kong umalis dito. Sabi niya, ang boses ay basag. Anong nangyari? Tanong ni Sinag. Ang tono'y agad naging seryoso. Ikinuwento niya ang lahat ang mga bulungan, ang post sa Facebook. Habang nagsasalita siya, ang galit ay napalitan ng pagluha. Hindi ko na kaya. Sinag, akala ko ligtas na kami, pero hinahabol pa rin kami ng anino niya. Sinisira niya ako. Paano kung maniwala ang mga tao? Paano kung pati ang mga anak ko ay madamay? Laya, makinig ka. Sabi ni Sinag sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Hayaan mo sila. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Pero, wala ng pero. Huwag mong hayaang talunin ka ng mga salitang galing sa isang duwag. Pagpapatuloy nito, patunayan mong mali sila. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting lakas kay Laya. Ngunit hindi nito nabura ang sakit. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya muli ang pag-iisa. Madaling sabihin ang mga bagay na iyon para kay Sinag. Hindi siya ang hinuhusgahan. Hindi siya ang tinatawag na ahas. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, ibinaba ni Sinag ang kanyang telepono. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng isang madilim na galit. Tumingin siya sa bintana, ngunit hindi ang mga ilaw ng syudad ang kanyang nakikita, kundi ang mukha ni Dante Rivera. Kinuha niya muli ang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Marco, sabi niya, ang boses ay malamig at matalas. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa email na natanggap ko kanina. Alamin mo kung sino ang nagpadala. I want to know everything. Ibinaba niya ang tawag at binuksan muli ang email sa kanyang computer. Ang subject line ay Sang Babala. Ang laman, isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo, kung saan si Laya at ang kanyang mga anak ay masayang naglalakad palabas ng apartment building. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe, ang pera mo ay hindi kayang bumili ng buhay. Ang banta sa email ay isang linyang hindi dapat tinawid. Para kay Sinag, ang laban ay naging personal. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtulong sa isang estranghero. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga taong nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya at sa pagtiyak na hindi na muling magtatagumpay ang isang halimaw na tulad ni Dante. Agad niyang inutusan si Marco na doblehin ang seguridad sa condominium building. Naglagay siya ng isang discreet na 24,007 surveillance team na magmamasid sa paligid. Hindi niya sinabi ang mga ito kay Laya. Ayaw na niyang dagdagan pa
ang bigat na dinadala nito. Sa halip, ginawa niya ang tanging alam niyang paraan para pagaanin ang loob nito, ang kanyang presensya. Mas naging madalas ang kanyang pagdalaw. Hindi na lang siya nagdadala ng pagkain. Minsan, tutulungan niya si Tala sa mga assignment nito. O kaya naman ay uupo lang siya sa sala at makikipagkwentuhan kay Amihan tungkol sa mga paborito nitong cartoon character. Sa mga sandaling iyon, ang malaking apartment ay nagiging isang tunay na tahanan. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng hapagkainan, matapos ang isang masayang hapunan na puno ng tawanan, naglakas loob si Laya na magtanong. Sinag, panimula niya. Medyo nag-aalangan. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Natigilan si Sinag sa pagpupunas ng plato. Sandali itong hindi kumibo. Tila inihahanda ang sarili sa isang sagot. Dahil kailangan ninyo ng tulong? Simpleng sagot nito. Hindi tumitingin sa kanya. Maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Giit ni Laya. Bakit kami? Huminga ng malalim si Sinag at dahan-dahang humarap sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang malalim na kalungkutan. Dahil, nagpapaalala ka sa akin ng isang taong mahalaga. Mahinang sabi nito. Isang taong hindi ko nagawang protektahan. Bago pa man makapagtanong si Laya kung sino, hindi sinasadyang nabanggit ni Sinag ang isang pangalan habang nagkukuwento ito tungkol sa paborito nilang ulam noong bata pa sila. Ganito ring magluto si Liwayway. Sabi nito, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay bigla itong natigilan na para bang may nasabi siyang hindi dapat. Liwayway? Usisa ni Laya. Ang kanyang boses ay malumanay. Sino? Si Liwayway? Mabilis na umiling si Sinag. Iniiwas ang tingin. Wala. Isang kaibigan lang. Ang biglaang pagbabago sa mood nito ay hindi nakaligtas kay Laya. Alam niyang may tinatago ito. Isang malaking sugat na ayaw nitong ipakita. Hindi na niya ito pinilit pa. Ngunit ang pangalang Liwayway ay nanatili sa kanyang isipan. Isang piraso ng palaisipan na hindi niya alam kung saan ilulugar. Ang hindi nila alam, sa labas ng kanilang munting mundo, ang panganib ay mas lalong lumalapit. Si Dante, sa kabila ng kanyang mga problema sa pera, ay nagawa pa ring makahanap ng paraan. Alam niyang hindi niya kayang labanan ng harapan ng yaman at kapangyarihan ng bilyonaryo ni Laya, kaya't ginamit niya ang tanging alas na mayroon siya, ang pagiging ama niya kay Tala. Isang hapon, habang pauwi si Tala mula sa eskwela kasama ang ibang mga bata, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Tala, anak. Lumingon si Tala at nakita ang kanyang ama. Nakatayo sa di kalayuan sa labas ng gate ng eskwelahan. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Hindi ito galit, ang mukha nito'y puno ng lungkot at ang mga mata'y tila nagsisisi. Papa? Gulat na tanong ng bata. Anak, patawarin mo si Papa, sabi ni Dante. Dahan-dahang lumalapit. Namimiss ko na kayo. Namimiss na kita. Ang puso ni Tala ay nahati. Ang isang bahagi niya ay natatakot. Naaalala ang mga sigaw at basag na gamit. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay isang batang nangungulila sa kanyang ama. May dala ako para sa'yo, sabi ni Dante. Inilahad ang isang magandang manika na nakakahon pa. Ito ang klase ng manika na lagi niyang itinuturo sa mga mall pero hindi kailanman naibili sa kanya. Nag-alinlangan si Tala. Ngunit ang pananabik ay nanaig. Kinuha niya ang manika. Salamat po. Papa, sige na, umuwi ka na. Baka hanapin ka ng nanay mo, sabi ni Dante. Isang malungkot na ngiti ang nasa labi. Pakisabi sa kanya, mahal na mahal ko pa rin kayo. Tumalikod ito at naglakad paalis. Iniwan si Tala na yakap-yakap ang manika.
ang isip ay puno ng pagkalito. Nang gabing iyon, habang masayang ipinapakita ni Tala ang bago niyang laruan, naramdaman ni Layang may mali. Saan galing yan, anak? Tanong niya. Sinusubukang maging kalmado. Bigay po ni Papa. Nakita ko po siya sa labas ng school, inosenteng sagot ni Tala. Mukha po siyang malungkot, nanay. Sabi niya, miss na niya tayo. Ang dugo ni Laya ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Agad niyang kinuha ang manika mula kay Tala. Hindi alintana ang pagprotesta ng bata. Sinuri niya ito ng mabuti. Ang mga mata, ang buhok, ang damit, walang kakaiba. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. May mali. May masamang pakiramdam siya dito. Hinalughog niya ang damit ng manika, kinapa ang katawan nito, at doon, sa likod, sa ilalim ng makapal na buhok, naramdaman niya ito. Isang maliit at matigas na bagay na nakatago sa tahi. Nanginginig ang mga kamay na kumuha siya ng maliit na gunting at maingat na tinastas ang tahi mula sa loob. Isang maliit at itim na bagay ang nahulog sa kanyang palad. Isang maliit na bilog na may kumikislap na pulang ilaw. Isang tracking device. Napasigaw si Laya sa takot at galit. Nabitawan ang manika na para siyang napaso. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Hindi lang sila natagpuan ni Dante. Nakapasok na ito sa loob ng kanilang pinakaligtas na lugar. Ang pagkakatukla sa tracking device ay isang bomba na sumabog sa gitna ng kapayapaang pilit na itinatayo ni Laya. Ang katahimikan ng apartment ay napalitan ng kanyang nanginginig na paghinga habang si Tala ay umiiyak sa sulok. Hindi maintindihan kung bakit galit ang kanyang ina sa isang regalong nagpasaya sa kanya. Agad na tinawagan ni Laya si Sinag. Ang boses ay halos hindi na makilala dahil sa pinaghalong takot at galit. Sinag! Si Dante! Alam niya kung nasaan tayo! May tracking device sa manika ni Tala. Sa kabilang linya, narinig ni Laya ang isang matalas na paghinga na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Sinag. Ang boses ay malamig at kontrolado, ngunit sa ilalim nito ay may nag-aalab na galit. Huwag kayong aalis dyan, Laya. Lock the doors. Papunta na ako. Ang mga sumunod na minuto ay tila isang walang katapusang paghihintay. Niyakap ni Laya ang kanyang dalawang anak. Paulit-ulit na ibinubulong na magiging maayos ang lahat, kahit na siya mismo ay hindi sigurado. Ang bawat anino, bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang ligtas na lugar na ito ay hindi na ligtas. Samantala, habang mabilis na nagmamaneho si Sinag papunta sa apartment, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Hindi ito isang simpleng pagbabanta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera mula kay Dante. Ngunit kasabay ng tawag niya sa kanyang security team, isa pang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang contact sa loob ng pulisya. Sir, may update kami sa target ninyo, sabi ng boses sa kabilang linya. May nagtip sa amin. Anonymous. Nagbigay ng eksaktong lokasyon ng isang malaking transaksyon ng isang loan shark syndicate. At ang pangalan ng contact person nila sa lugar na iyon? Dante Rivera? Natigilan si Sinag. Kailan ang transaksyon? Ngayon mismo, sir, papunta na ang team namin doon. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Sinag. Ito na ang pagkakataon. Isang pagkakataong hindi niya pwedeng palampasin. Pagdating ni Sinag sa apartment, nadatnan niyang balisa si Laya. Agad niyang kinuha ang tracking device, dinurog ito sa kanyang palad at itinapon sa inidoro. Hindi na niya kayo masusundan. Sabi niya, sinisigurado ang bawat salita. Ngunit ang takot sa mga mata ni Laya ay hindi pa rin nawawala. Paano kung bumalik siya? Paano kung hindi na siya babalik? Putol ni Sinag.
Ang boses ay puno ng isang kasiguraduhan na nagpagulat kay Laya. Matatagalan bago niyo siya muling makita, hindi na maintindihan ni Laya ang ibig sabihin nito. Ngunit makalipas ang halos 1 oras, habang nanonood sila ng balita sa TV, isang report ang biglang lumabas. Isang malaking operasyon ng pulisya ang naganap sa isang bodega sa Tondo. Isang kilalang sindikato ng loan shark ang nabuwag, maraming arestado. At ipinakita sa screen ang mga mukha ng mga nahuli, pinaposas at isinasakay sa police van. At doon, sa gitna ng mga kriminal, nakita ni Laya ang isang pamilyar na mukha. Payat, magulo ang buhok, ang dating kayabangan ay napalitan ng gulat at takot. Si Dante. Napatayo si Laya. Ang kamay ay napatakip sa bibig. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaginhawaan, isang bigat na matagal na niyang pinapasan, ay tila biglang nabunot mula sa kanyang likod. Ligtas na sila. Totoong ligtas na sila. Lumingon siya kay Sinag. Natahimik na nakatayo sa kanyang likuran, pinapanood ang reaksyon niya. Ang kanyang puso ay napuno ng isang napakalaking pasasalamat. Siya ang gumawa nito. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pera, ang kanyang mga koneksyon para tuluyan ng alisin si Dante sa kanilang buhay. Ikaw, bulong niya. Hindi makapaniwala. Ikaw ang may gawa nito. Hindi umamin si Sinag, ngunit hindi rin siya tumanggi. Tinitigan lang niya si Laya, ang mga matay seryoso. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Niyakap ni Laya si Sinag. Isang yakap na mahigpit at puno ng lahat ng emosyon na hindi niya masabi. Nagulat si Sinag sa biglaang kilos. Sandaling nanigas ang kanyang katawan. Bago niya dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. At marahang niyakap si Laya pabalik sa sandaling iyon. Sa gitna ng kanilang tahimik na yakap, naramdaman ni Laya ang isang bagay na higit pa sa pasasalamat. Isang bagay na mas malalim. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa pagkakahuli ni Dante ay kumalat sa kanilang lumang komunidad. Marami ang nagulat. Marami ang hindi makapaniwala. Ang lahat ay nag-aakalang ang bilyonaryong bago ni Laya ang nasa likod ng lahat. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng paghanga at kaunting takot. Si Laya, mula sa isang kaawa-awang biktima, ay naging isang babaeng hindi dapat banggain. Ang pakiramdam ay komplikado. Masaya siyang ligtas na sila, ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi komportable sa ideya na isang lalaki ang nagligtas sa kanya, na para bang ang kanyang kalayaan ay binili ng kapangyarihan ng iba. Ngunit ang lahat ng kanyang akala ay magbabago. Isang linggo matapos mahuli si Dante, isang babae ang kumatok sa kanyang pinto. May edad na ito, simple ang pananamit, ngunit ang mga mata ay may taglay na kakaibang tapang at lungkot. Ikaw ba si Laya? Tanong ng babae. Ako nga po. Sino po sila? Nagtatakang tanong ni Laya. Huminga ng malalim ang babae. Tila nag-iipon ng lakas. Ako si Diwa Rivera. Sabi nito. Ako ang nakatatandang kapatid ni Dante. Natigilan si Laya. Napaatras ng bahagya. Ang apelyido ay nagdulot ng pamilyar na kaba. Huwag kang matakot. Mabilis na sabi ni Diwa. Nakikita ang reaksyon ni Laya. Nandito ako para sabihin sa iyo ang totoo. Ang totoo? Tinitigan ni Diwa si Laya ng diretso sa mga mata. Ang boses ay matatag. Hindi si Mr. De Alba ang nagpakulong sa kapatid ko. Napakunot ang noo ni Laya sa pagkalito. Ano pong ibig niyong sabihin? Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga ilegal na gawain ni Dante. Matagal na akong nag-iipon ng ebidensya laban sa kanya. Paliwanag ni Diwa, may bahid ng sakit sa kanyang tinig. Nang malaman kong ginugulo ka na naman niya, na dinadamay niya ang mga pamangkin ko, alam kong kailangan ko ng kumilos. Kaya, kayo po ang nag-tip sa mga pulis. Hindi makapaniwalang tanong ni Laya. Tumango si Diwa. Ako.
Ang pag-amin ni Diwa ay parang isang malakas na alon na humampas sa pader ng lahat ng akala ni Laya. Bigla, ang kwentong binuo niya sa kanyang isipan, isang kwento ng isang mayamang tagapagligtas at isang kaawa-awang biktima ay gumuho. At sa lugar nito, isang mas komplikado ngunit mas makapangyarihang katotohanan ang nagsimulang mabuo. Inanyayahan ni Laya si Diwa sa loob. Nagtimpla siya ng kape, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa rin sa gulat. Naupo sila sa maliit na lamesa sa kusina. Sa pagitan nila ay isang katahimikang puno ng mga hindi pa nasasabing salita. Bakit? Bakit niyo po ginawa yon? Sa wakas ay tanong ni Laya, ang boses ay halos isang bulong. Kapatid niyo po siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Oo, kapatid ko siya sa dugo, pero ang kasamaan niya ay walang kinikilalang pamilya. Sabi niya, ang tingin ay lumayo. Tila bumabalik sa isang madilim na nakaraan. Hindi lang ikaw ang naging biktima niya, Laya. Ako ang una. Ikinuwento ni Diwa ang kanilang kabataan, kung paano. Kahit noon pa man, si Dante ay may ugali ng mapanakit at mapang-abuso, lalo na kapag walang nakatinging mga magulang. Siya ang laging tagasalo ng galit nito. Nang makapag-asawa siya at makaalis sa kanilang bahay, akala niya ay tapos na. Ngunit pagkatapos, ay nakilala ni Dante si Laya, isang babaeng mabait at tahimik, ang perpektong biktima. Pinanood kita mula sa malayo. Pagpapatuloy ni Diwa, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nakita ko kung paano kanya unti-unting sinira at wala akong ginawa. Dahil natakot ako. Dahil ang sabi ko sa sarili ko, problema ninyong mag-asawa yan. Iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Nang malaman niyang umalis si Laya, isang bahagi niya ang gumaan. Ngunit nang mabalitaan niyang hinahanap na naman ito ni Dante, inipon ko lahat ng nalalaman ko, sabi ni Diwa. Inilabas ang isang lumang notebook mula sa kanyang bag. Binuklat niya ito. Ipinakita kay Laya ang mga pahinang puno ng mga petsa, pangalan, at mga transaksyon na isinulat niya sa loob ng maraming taon. Mga utang niya, mga taong sinaktan niya, mga ilegal na pinasok niya. Naghintay lang ako ng tamang pagkakataon at nang malaman ko mula sa isang kaibigan na may malaking gagawin ang sindikato niya, ibinigay ko ang lahat ng impormasyong ito sa pulisya. It was now or never. Tinitigan ni Laya ang notebook. Pagkatapos ay ang mukha ni Diwa. Nakita niya roon ang sarili niyang pagod, sarili niyang takot, at higit sa lahat, ang sarili niyang lakas na matagal nang natutulog. Hindi siya nag-iisa. Hindi kailanman siya nag-iisa. Pero bakit? Bakit hinayaan niyong isipin ng lahat na si Sinag ang may gawa? Tanong ni Laya. Dahil mas ligtas ka sa ganoong paraan? Sagot ni Diwa. Ang mga kasamahan ni Dante sa labas, matatakot silang gumanti kung iisipin nilang isang makapangyarihang tao ang kalaban nila. Ngunit kung malaman nilang ako lang isang ordinaryong babae ang nagpakulong sa kanya, baka kami naman ng pamilya ko ang balikan nila. It was a necessary lie. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang hindi pag-amin ni Sinag, ang pagpayag nitong akuin ang isang bagay na hindi naman niya ginawa para lamang maprotektahan sila. Isang malalim na paghanga ang naramdaman ni Laya para kay Diwa. Isang paghangang mas matindi kaysa sa pasasalamat na naramdaman niya para kay Sinag. Dahil ang kaligtasang ito ay hindi ipinagkaloob ng isang prinsipe mula sa tore. Ito ay ipinaglaban at ipinanalo ng isang kapwa babae, isang kapwa survivor na gumamit ng sarili niyang tapang. Nang hapong iyon, matapos umalis ni Diwa, naiwan si Layang gulong-gulo ang isip ngunit may bagong liwanag sa kanyang puso. Tumingin siya sa salamin at sa unang pagkakataon, hindi isang biktima ang nakita niya. Nakita niya ang isang mandirigma,
Ang pagbabagong ito ay nagsimulang makita sa kanyang mga kilos. Nagsimula siyang magbasa muli, isang bagay na dati niyang mahal gawin. Sa mga librong ipinadala ni Sinag para kay Tala, nakita niya ang sarili niyang nahuhumaling sa mga kwento. Mga kwento ng pagbangon, pag-ibig at pagpapatawad. Isang araw, habang naglilinis siya, nakita niya ang isang blankong notebook. Umupo siya at nagsimulang magsulat. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isinusulat. Mga salita lang, mga emosyon, mga alaala. Isinulat niya ang tungkol sa takot. Isinulat niya ang tungkol sa sakit. At habang isinusulat niya ang mga ito, naramdaman niyang paunti-unti. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nababawasan. Ang mga salita ang naging kanyang lunas. Sa kanyang isipan, isang ideya ang nagsimulang mabuo. Isang ideya na nakakatakot ngunit kasabay nito ay nagbibigay buhay. Paano kung hindi lang siya ang nangangailangan nito? Paano kung may iba pang mga babaeng tulad niya, tulad ni Diwa, na kailangang ilabas ang kanilang mga kwento para maghilom? Nang gabing iyon, nang dalawin siya ni Sinag, ipinakita niya rito ang kanyang sinulat. Nagulat si Sinag sa kanyang nakita hindi sa ganda ng sulat, kundi sa katapangan na nakapaloob dito. May naisip ako, sabi ni Laya. Ang boses ay nanginginig sa kaba at pananabik. Gusto kong magsimula ng isang maliit na grupo, isang writing workshop. Para sa mga babaeng dumaan sa mga pinagdaanan ko. Isang ligtas na lugar kung saan pwede nilang ikwento ang lahat nang walang panghuhusga. Tinawag niya itong silid-likhaan, isang silid para sa paglikha at paghilom. Tumingin si Sinag sa kanya, ang mga matay nagniningning sa paghanga. That's a brilliant idea, Laya. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Wala akong pera, wala akong lugar. Ako na ang bahala sa lugar. Mabilis na sagot ni Sinag. At huwag mong problemahin ang pera. Ang mahalaga ay ang ideya mo, ang puso mo. Ngunit habang sinusuportahan siya ni Sinag, isang pamilyar na kaba ang bumalik kay Laya. Ang suporta ni Sinag ay napakalaki, napakalakas. Nagsisimula na naman siyang umasa dito. Nagsisimula na naman siyang makaramdam na baka hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Ang pag-aalala ni Sinag, na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad, ay unti-unti nang nagiging isang bagay na nakakasakal. Tila ba bawat hakbang na gusto niyang gawin ng mag-isa ay kailangan munang dumaan sa pagsang-ayon nito. Ang kanyang bagong tuklas na kalayaan ay tila may kasama ng isang hindi nakikitang tanikala. Ang silid-likhaan ay isinilang mula sa isang bulong ng pag-asa at naging isang sigaw ng katatagan. Sa tulong ni Sinag, nakahanap si Laya ng isang maliit at tahimik na espasyo na pwedeng upahan, hindi kalayuan sa kanilang apartment. Ito'y isang simpleng silid na may iilang mesa at upuan. Ngunit para kay Laya at sa mga unang miyembrong sumali, ito ay isang santuwaryo. Nagsimula ang grupo sa 5. Kasama doon si Diwa, na naging kanyang katuwang. Ang iba ay mga babaeng narinig ang tungkol sa grupo sa pamamagitan ng salita ng bibig. Isang balo na sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng asawa. Isang dating OFW na niloko ng pamilya. Isang batang ina na itinakwil ng mga magulang. Magkakaiba ang kanilang mga kwento, ngunit iisa ang kanilang sugat. Ang sugat ng pananahimik. Sa unang sesyon, halos walang nagsasalita. Ang lahat ay nakayuko, takot magsimula, takot hukayin ang mga alaala. Ngunit si Laya, gamit ang sarili niyang kwento, ang bumasag sa yelo. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga barya, sa tindahan, sa takot, sa hiya. Walang siyang itinago. At sa kanyang kahinaan, nakita ng ibang babae ang kanilang sariling lakas. Isa-isa, nagsimula silang magsulat. At pagkatapos, magbahagi, ang mga luha ay naging tinta.
Ang mga pahina ng notebook ay naging saksi sa mga sakit na matagal itinago. Ang silid-likhaan ay naging isang lugar ng mahika, kung saan ang mga biktima ay unti-unting nagiging bayani ng sarili nilang mga kwento. Si Laya ay namukadkad. Ang dating babaeng laging nakayuko ay natutong tumayo ng diretsyo, magsalita ng may kumpiyansa. Siya ang naging ilaw ng grupo, ang tagapakinig, ang inspirasyon sa pagtulong sa iba na maghilom. Hindi niya namamalayan. Naghihilom na rin pala siya, ngunit habang lumalago ang kanyang kumpiyansa, lumalaki rin ang isang hindi nakikitang pader. Sa pagitan nila ni Sinag, ang suporta ni Sinag ay walang kapantay, ngunit ito rin ay walang hangganan. Para sa kanya, ang pagprotekta kay Laya ay isang misyon na hindi pa tapos. Isang araw, nagulat na lang si Laya nang may mga taong nagkakabit ng mga bagong CCTV camera sa labas ng kanilang inuupahang espasyo. Ano to? Gulat na tanong niya kay Sinag sa telepono. Para sa seguridad ninyo. Kalmadong sagot nito. Hindi natin alam kung may mga kaibigan si Dante sa labas. It's better to be safe. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Protesta ni Laya. Pakiramdam ko, minamanmanan mo kami. Hindi kita minamanmanan, Laya. Pinoprotektahan kita. Ang salitang proteksyon ay nagsimulang magkaroon ng ibang kahulugan para kay Laya. Isang araw, nagbahagi ang isa sa mga miyembro ng isang napakaselang kwento tungkol sa pang-aabuso. Kinabukasan, tumawag si Sinag. Narinig ko ang tungkol sa kwento ni Aling Nena. Sabi nito, baka gusto mong irekomenda ko siya sa isang abogado kong kaibigan? Nanlamig si Laya. Paano mo nalaman ang kwento niya? May mga naririnig lang ako. Ngunit alam ni Laya na hindi iyon totoo. Ang silid-likhaan ay sagrado. Ang mga kwento sa loob ay hindi dapat lumabas. Naramdaman niyang ang pag-aalala ni Sinag ay tumatawid na sa isang hangganan, ang hangganan ng kanyang kalayaan at tiwala. Ang pinakamatinding pagtatalo nila ay nangyari nang magplano si Laya ng isang maliit na art exhibit para sa mga sinulat ng kanyang mga miyembro. Masyadong delikado yan. Sabi ni Sinag, masyado kayong magiging exposed. Paano kung may makakilala sa kanila? Paano kung balikan sila ng mga taong nanakit sa kanila? Kaya nga kailangan naming gawin to, Sinag, nang gigigil na sagot ni Laya. Para ipakita sa kanila na hindi na kami natatakot. Hindi mo ba maintindihan? Ang kailangan namin ay tiwala, hindi bantay. Ang kailangan mo ay mag-ingat. Hindi mo pa lubos na naiintindihan ang mundo sa labas, Laya. Puno ito ng mga panganib. At akala mo, ikaw lang ang nakakaintindi? Sumbat ni Laya, ang boses ay puno ng sakit at pagkadismaya. Nabuhay ako sa panganib, Sinag. Araw-araw. Huwag mo akong tratuhin na parang isang basong babasagin. Ang kulungang tinakasan ko ay gawa sa galit. Ayokong mapalitan ito ng isang hawlang gawa sa ginto. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na sampal. Natigilan ito. Walang masabi. Nakita ni Laya ang sakit sa mga mata nito. Ngunit hindi na niya kayang bawiin ang kanyang sinabi. Dahil totoo ang mga iyon. Pakiramdam ni Laya ay nalulunod siya sa kabaitan ni Sinag. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay siya na ring pumipigil sa kanyang paglago. Ang pag-ibig na nagsisimulang mabuo sa kanyang puso ay nahaluan ng pagkainis at pagkabigo. Naramdaman niyang kailangan niyang lumayo. Kahit pansamantala lang, para mahanap ang sarili niyang lakas. Nang walang tulong, nang walang anino ni Sinag de Alba. Samantala, sa loob ng kulungan, si Dante Rivera ay hindi tumitigil. Ang kanyang katawan ay nakakulong, ngunit ang kanyang isip ay malayang nagbabalak ng paghihiganti. Sa tulong ng isang tiwaling guwardiya, nakakakuha siya ng impormasyon mula sa labas. Nalaman niya ang tungkol sa silid-likhaan. Nalaman niya ang tungkol sa namumuong relasyon ni Laya at ng bilyonaryo
At isang araw, isang piraso ng impormasyon ang dumating sa kanya. Isang tsismis na matagal nang nakabaon sa alta sosyedad. Isang kwento tungkol sa isang trahedya sa pamilya de Alba. Isang kwento tungkol sa isang nakababatang kapatid na babae. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Tumawag ka ng abogado. Utos niya sa gwardiya. Inabutan ito ng perang nasingit niya. Sabihin mo, kailangan kong makausap si Attorney Dizon. Agad, tumingin siya sa bintanang may rehas. Ang mga matay nagliliyab. May alas ako laban sa bilyonaryong yon. Ang mga araw matapos ang kanilang pagtatalo ay puno ng isang mabigat at malamig na katahimikan. Hindi na tumatawag si Sinag. Hindi na rin ito nagpapakita. Isang bahagi ni Laya ang nakaramdam ng kaluwagan, ang kalayaang gumalaw at magdesisyon ng walang aninong nakasunod. Itinuloy niya ang mga plano para sa exhibit. At sa bawat hakbang na ginagawa niya ng mag-isa, nararamdaman niya ang pagbalik ng kanyang kumpiyansa. Ngunit sa gabi, kapag ang mga bata ay tulog na at ang tanging kasama niya ay ang katahimikan, isang ibang damdamin ang lumilitaw. Isang pangungulila. Namimiss niya ang boses nito sa telepono. Namimiss niya ang mga tawa nito. Kapag nakikipaglaro kina Tala at Amihan, namimiss niya ang pakiramdam ng seguridad na dala ng presensya nito. Gaano man ito nakakasakal minsan, sa kabilang dako, si Sinag ay nasa gitna ng sarili niyang impyerno. Ang mga salita ni Laya, isang hawlang gawa sa ginto, ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Tama siya. Sa sobrang pagnanais niyang protektahan si Laya, hindi niya namalayang kinukuha na niya ang kalayaan nitong matutong lumaban para sa sarili. Ginagawa niya ang parehong pagkakamali. Tinitigan niya ang litrato ni Liwayway sa kanyang mesa. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap. Humihingi ng tulong si Liwayway na makaalis sa asawa nito. Ang sabi ni Sinag, "Huwag kang aalis. Ako ang pupunta dyan. Ako ang aayos niyan." Ngunit bago pa siya makarating, huli na ang lahat. Palagi niyang iniisip, paano kung hinayaan niya si Liwayway na umalis mag-isa? Paano kung nagtiwala siya sa lakas nito? Baka sakaling buhay pa ito ngayon. Nalunod siya sa pagsisisi. At ang tanging paraan na alam niya para makabawi ay ang pagdistansya. Kailangan nila yang hanapin ang sarili niyang mga paa. At kailangan niya, si Sinag, na matutong magtiwala. Ngunit ang nakaraan ay may sariling paraan ng pagbabalik. At madalas, sa pinakamasamang pagkakataon. Isang hapon, habang abala si Laya sa pag-aayos para sa exhibit, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanya. Maayos itong manamit. Ngunit ang ngiti nito ay may dalang lamig. "Miss, Laya Makiling?" Tanong nito. "Ako nga po. Ako si Attorney Dizon. May mahalaga lang sana akong ipapaabot sa iyo." May inilabas itong isang brown envelope at iniabot kay Laya. Pinapabigay ng kliyente ko, si Mr. Dante Rivera. Naisip niyang baka interesado kang malaman ang buong katotohanan tungkol sa tagapagligtas mo. Nanigas si Laya. Ang pangalan ni Dante ay nagdulot ng pamilyar na takot. "Wala akong interes sa kahit anong galing sa kanya." "Bago mo tanggihan," sabi ng abogado. Ang ngiti ay mas lalong lumawak. "Tingnan mo muna. Ang pangalan ng kapatid ni Mr. De Alba ay Liwayway. Hindi ba? Isang napakagandang pangalan para sa isang napakalungkot na kwento." Sa pagbanggit ng pangalang iyon, natigilan si Laya. Nanginginig niyang kinuha ang envelope. Tumalikod ang abogado at naglakad paalis. Iniwan si Laya na may hawak na isang bombang hindi pa sumasabog. Sa loob ng kanyang opisina, binuksan niya ang envelope. Ang laman nito ay mga kinopyang pahina mula sa isang lumang dyaryo. Ang headline, "Tragedya sa isang kilalang pamilya, dalaga, natagpuang patay." Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. "Liwayway de Alba,
22. Namatay dahil sa aksidente sa sariling bahay. Ngunit ang pamilya ng asawa nito ay may ibang sinasabi. Sinasabi nilang matagal nang inaabuso si Liwayway. At ang kapatid nitong si Sinag de Alba ay alam ang lahat, ngunit walang ginawa hanggang sa huli na. May mga panayam mula sa mga kapitbahay na nagsasabing naririnig nila ang mga sigawan, ngunit natatakot magsalita dahil sa impluwensya ng pamilya de Alba. Ang mga salita ay tila mga lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Ang kwento ay binaluktot para palabasing si Sinag ang may kasalanan. Isang kapatid na nagpabaya na mas inuna ang reputasyon ng pamilya kaysa sa buhay ng kapatid. Bigla, ang lahat ng kabaitan ni Sinag ay nagkaroon ng ibang mas madilim na kahulugan. Ang kanyang determinasyong protektahan si Laya, ang kanyang pag-ayaw sa panganib, ang kanyang pagiging overprotective. Hindi kita minamanmanan, Laya. Pinoprotektahan kita. Nagpapaalala ka sa akin ng isang taong mahalaga, isang taong hindi ko nagawang protektahan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa akin. Naisip niya, hindi kailanman ito naging tungkol sa akin. Isang matinding sakit ang pumunit sa kanyang dibdib. Isang sakit na mas matindi pa sa panloloko ni Dante. Dahil ito ay sakit na dulot ng pag-asa. Umaga siyang may pag-asa. At ang pag-asang iyon ay biglang ginawang abo. Sa parehong sandali, si Sinag, matapos ang ilang araw na pag-iisip, ay napagdesisyunang kailangan niyang humingi ng tawad kay Laya. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Ang tungkol kay Liwayway, ang tungkol sa kanyang takot. Nagmamaneho siya papunta sa apartment. May dalang isang simpleng bouquet ng bulaklak at isang pusong handang magpakumbaba. Pagdating niya, nadatnan niya si Layang nag-iimpake ng mga gamit sa isang kahon. Ang mukha nito ay blanko, walang emosyon. Laya? Anong ginagawa mo? Tumingin si Laya sa kanya. At sa mga mata nito, wala nang init, wala nang paghanga, tanging isang malamig na kawalan. Inilapag nito ang mga dyaryo sa lamesa. Salamat sa lahat, Sinag. Pero tapos na ang pagpapanggap, kinuha ni Sinag ang mga dyaryo. At ang kanyang mukha ay namutla. Laya, hindi yan totoo. Pakinggan mo ako. Para ano? Putol ni Laya. Ang boses ay walang buhay. Para sabihin mong ginawa mo ang lahat? Para paniwalain akong espesyal ako? Kaya pala ganito na lang ang pagtulong mo. Humakbang siya palapit. Ang mga matay puno ng luhang hindi pumapatak. Isa lang pala akong pamalit. Isang pagkakataon para itama ang pagkakamali mo. Isang multo na binibihisan mo ng mukha ng kapatid mo. Hindi totoo yan! Sigaw ni Sinag. Ang sakit ay malinaw na sa kanyang boses. Ngunit hindi na nakikinig si Laya. Kinuha niya ang susi at keycard ng apartment at marahang inilapag sa mesa, sa tabi ng mga diaryo. Salamat sa lahat. Ulit niya, ang boses ay basag na. Pero tapos na tayo. Tumalikod siya at pumasok sa silid. Isinara ang pinto. Iniwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng sala na papalibutan ng mga bulaklak, ng mga kasinungalingan at ng mga basag na piraso ng isang bagay na sana ay naging maganda. Ang paglabas ni Laya mula sa apartment ni Sinag ay hindi na tulad ng dati. Walang itim na sasakyan na naghihintay. Walang bagong simula. Tanging ang bigat ng kanyang sariling mga hakbang, ang dalang lumang maleta, at ang pagmamadali ng kanyang dalawang anak na abala sa kanilang mga laruan, walang kamalay-malay sa bagong sakit na gumugulo sa puso ng kanilang ina. Lumipat sila sa isang mas maliit at mas murang apartment sa isang hindi gaanong magandang lugar. Isang lugar na walang security, walang CCTV. Ngunit para kay Laya, ito ay sariling kanya. Ito ang tahanan na pinili niya, na pinondohan ng kanyang sariling lakas. Ang bawat sandali ng pagod sa kanyang trabaho sa silid-likhaan, ang bawat sentimong kinita niya ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan
ang kapayapaan ng pagiging malaya. Ang silid-likhaan ay patuloy na lumago. Ang maliit na art exhibit na pinagtalunan nila ni Sinag ay natuloy. Ito ay simple, ngunit puno ng puso at tapang. Maraming tao ang dumalo, hindi lang mula sa kanilang komunidad kundi maging mula sa mga organisasyon ng kababaihan sa mga sandaling iyon. Habang pinapanood niya ang kanyang mga miyembro na ibinabahagi ang kanilang mga kwento, naramdaman ni Laya ang sarili niyang lakas. Ito ang kanyang pwesto. Ito ang kanyang pinaglaban. Ngunit ang buhay ay may sariling paraan para paalalahanan ka na ang laban ay hindi pa tapos. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa silid-likhaan, isang matandang babae ang humarang sa kanyang daan. Ang mukha nito'y puno ng pag-aalala. "Laya? Anak? Narinig mo na ba?" Nakalaya na si Dante. Nanlamig ang buong katawan ni Laya. Nanigas ang kanyang mga tuhod. "Nakalaya? Paano? Hindi pa siya dapat nakakalaya." Hindi pa. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Dante, sa tulong ni Attorney Dizon, ay nagawa ang ilang legal na maniobra. May mga testigo raw na hindi lumitaw. May mga ebidensyang nakompromiso at dahil walang direktang banta sa kanya, na-bail ito. Lumabas ito ng kulungan. At ayon sa mga tsismis, mas galit at mas mapanganib kaysa dati. Naramdaman ni Laya ang pagbalik ng pamilyar na takot. Mas matindi pa ngayon dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. May mga miyembro na rin siya sa silid-likhaan na posibleng balikan ni Dante kinabukasan. Habang abala si Laya sa pagtuturo sa silid-likhaan, isang anino ang tumabon sa pintuan. Ang lahat ay napatingin. At doon, nakatayo, ang mapang-asar ng ngiti sa labi ay si Dante. Nagulat ang lahat. Ang ilan ay natakot. Ang iba ay galit. Ngunit si Laya, sa pagkakataong ito, ay hindi tumakbo. Sa halip, tumayo siya ng diretsyo. Ang mga matay matapang na sinalubong ang tingin ni Dante. "Anong ginagawa mo rito, Dante?" Tanong ni Laya. Ang boses ay matatag. "Namimiss ko lang ang asawa ko," sabi ni Dante. Lumapit ng dahan-dahan. "At ang mga anak ko." Niyakap niya ang kanyang mga miyembro. Hindi dahil sa takot, kundi para protektahan sila. "Wala ka ng karapatan sa akin, Dante. At lalong wala kang karapatan sa mga anak ko." Ngunit hindi siya pinansin ni Dante. Si Amihan, naabala sa pagguhit sa isang sulok, walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Si Amihan, ang pinakamahinang bahagi ng puso ni Laya. "Lumayo ka sa anak ko!" sigaw ni Laya. Humakbang sa pagitan nila. Ngunit mabilis si Dante. Sa isang iglap, nasunggaban niya si Amihan, napasigaw si Amihan sa takot. "Bibigyan kita ng isang pagkakataon, Laya," sabi ni Dante. Hawak-hawak ang bata. "Sumama ka sa akin, bumalik ka sa akin, o magpaalam ka sa anak mo." Ang oras ay tila tumigil. Ang mga miyembro ng silid-likhaan ay nanatiling nakatayo, nanginginig sa takot, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit si Laya, sa gitna ng lahat ng ito, ay kalmado. Hindi na siya ang dating Laya na takot na takot. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Dante. Hindi ito galit lang, ito ay desperasyon. Alam niyang nawawalan na ito ng kontrol. Tiningnan ni Laya si Amihan, na umiiyak at nakatingin sa kanya, humihingi ng tulong. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Dante. "Hindi mo na siya makukuha sa akin, Dante," sabi ni Laya. Ang boses ay malakas, puno ng kapangyarihan. Hinding-hindi na. Ang kanyang mga salita ay tila isang senyas. Sa isang iglap, mula sa kanyang likuran, bumunot si Dante ng isang matalim na kutsilyo. Itinutok niya ito sa leeg ni Amihan. "Subukan mo ako, Laya!" sigaw ni Dante. Ang mukha ay baluktot sa galit, ngunit bago pa man may mangyari, isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid.
na tila galing sa hangin. Bitiwan mo siya, Dante. Ang lahat ay napalingon sa pintuan. At doon, nakatayo, si Sinag de Alba. Hindi na ito naka-Amerikana. Naka-casual na t-shirt. At maong lang siya, ngunit ang kanyang presensya ay kasing bigat ng isang hari. At sa tabi niya, kasama ang 2 pulis. Hindi ito 2 pulis. Si Diwa, kasama niya ang isang pulis. At may bit-bit itong papeles. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat, hindi na tumakbo si Sinag para protektahan si Laya. Sa halip, humakbang siya sa tabi nito, nakipantay sa kanya, handang harapin si Dante bilang isang magkaalyado. Ang pagdating ni Sinag at Diwa ay nagpabago sa buong eksena. Ang desperadong pagtatangka ni Dante na kontrolin ang sitwasyon ay biglang gumuho. Nakita niya ang kanyang kapatid, ang pulis, at ang lalaking kinamumuhian niya. Lahat ay nagkakaisa laban sa kanya. Ang kanyang tapang ay napalitan ng pag-aalala. Anong ginagawa niyo rito? Nauutal na tanong ni Dante, habang mas lalong humihigpit ang hawak niya kay Amihan. Tapos na ang laro mo, Dante, sabi ni Diwa. Ang boses ay matatag at walang takot. Ipinakita niya ang papeles na hawak. Restraining order. Bawal kang lumapit kay Laya at sa mga bata, at dahil sa ginagawa mo ngayon, kidnapping at attempted murder na ang kakaharapin mo. Hindi ako natatakot sa inyo! Sigaw ni Dante. Ngunit ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak na kutsilyo ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi mo kailangang matakot sa amin, Dante, sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado, hindi nagbabanta. Pero kailangan mong pakawalan ang bata. Ngayon na, ang atensyon ng lahat ay nasa kanila. Ngunit si Laya, ang tingin ay nakapako lamang kay Sinag. Nagulat siya sa pagbabago nito. Dati, sa ganitong sitwasyon, siguradong susugod ito para iligtas sila. Ngunit ngayon, nakatayo lang ito sa tabi niya, nagbibigay ng suporta, nagtitiwala sa kanyang kakayahan na harapin ang sarili niyang demonyo. Ito ang partnership na matagal na niyang hinahanap. Tumingin si Laya kay Dante. Dante, pakinggan mo ako, sabi niya. Ang boses ay malumanay ngunit may diin. Alam kong galit ka. Alam kong nasasaktan ka. Pero ang batang hawak mo, anak mo yan. Huwag mong sirain ang buhay niya. Tulad ng pagsira mo sa buhay natin. Ang mga salita ni Laya, hindi galit kundi puno ng isang uri ng pag-unawa. Ang tila tumagos sa pader ng galit ni Dante. Tumingin ito sa umiiyak na mukha ni Amihan. At sa isang saglit, isang kislap ng dating ama na minsan niyang minahal ang nakita ni Laya. Dahan-dahan, ibinaba ni Dante ang kutsilyo. Binitawan niya si Amihan. Ang bata ay mabilis na tumakbo papunta sa yakap ng kanyang ina. At si Dante, na parang isang lobong pinagsakluban ng langit at lupa, ay napaluhod na lang sa sahig. Walang lakas, talunan. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos at pinusasan siya. Habang dinadala siya palabas, nagtama ang kanilang mga mata ni Laya sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Laya. Tanging isang malalim na awa at kalungkutan. Nang mawala na ang kaguluhan at tanging sila na lang ang naiwan sa silid-likhaan, isang mahabang katahimikan ang namayani. Niyakap ni Diwa si Laya. Sabi ko sa'yo, matapang ka. Nang makaalis na si Diwa at ang mga miyembro, naiwan si Laya at Sinag. Ang mga bata ay dinala muna sa isang sulok ng isa sa mga miyembro para pakalmahin. Paano? Tumawag sa akin si Diwa, paliwanag ni Sinag. May nagsabi sa kanya na nakalaya si Dante. Alam naming ikaw ang pupuntahan niya. Tumingin ito sa kanya. At alam kong kaya mo siyang harapin. Gusto ko lang siguraduhin na may backup ka. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Laya. Hindi siya ang damsel in distress.
Isa siyang reyna na mayroong tapat na kabalyero sa kanyang tabi. Naupo sila sa isa sa mga mesa. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga bagay na kailangang sabihin. Sinag, tungkol sa kapatid mo, panimula ni Laya. Alam ko, putol ni Sinag. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Binigay sa iyo ni Dante ang mga dyaryo. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat nang walang tinatago. Ikinuwento niya ang tungkol kay Liwayway, ang pagmamahal niya dito, ang takot, ang pagsisisi. Ikinuwento niya kung paano niya sinubukan na kontrolin ang buhay nito sa pag-aakalang iyon ang tama at kung paano iyon naging isa sa mga dahilan ng trahedya. Hindi ko kasalanan ang pagkamatay niya, pero kasalanan ko ang hindi pagtitiwala sa kanya. Sabi ni Sinag, ang boses ay basag at nang makilala kita, natakot ako. Natakot akong maulit ang lahat, kaya't ginawa ko ulit ang parehong pagkakamali. Sinubukan kitang ilagay sa isang hawla sa pag-aakalang iyon ang kaligtasan. Tumingin siya kay Laya, ang mga matay puno ng sinseridad. Patawarin mo ako, Laya. Hindi dahil isa kang pamalit, kundi dahil sa sobrang takot kong mawala ka. Hindi ko na malayang ako na pala mismo ang kumukuha sa kalayaan mo. Si Laya naman ang nagsalita. Ikinuwento niya ang kanyang sariling takot, ang takot na muling umasa, na muling magtiwala, na muling mawala ng sarili sa isang relasyon. Natakot din ako, Sinag, pag-amin niya. Natakot akong baka ang lahat ng lakas na ito ay galing lang sa'yo. Na kapag nawala ka, babalik ako sa dati. Ngayon ko lang naintindihan na ang lakas ay hindi mo ibinigay. Tinulungan mo lang akong hanapin ito sa loob ko. Sa gitna ng silid-likhaan, ang lugar ng mga nasirang kwento, 2 sugatang puso ang sa wakas ay naghilom, walang mga pangako, walang mga plano. Tanging isang malalim na pag-unawa, hindi humingi si Sinag ng pangalawang pagkakataon. Sa halip, isang simple at tapat na tanong ang kanyang binitiwan. Pwede ba tayong magsimula ulit? Sa tamang paraan? Hindi bilang tagapagligtas at biktima, kundi bilang 2 taong naghahanap ng liwanag. Kasama ang isa't isa, ngumiti si Laya. Isang tunay at payapang ngiti. Hindi na siya sumagot. Sa halip, iniabot niya ang kanyang kamay at sa pagtanggap ni Sinag dito, isang bagong kabanata ang nagsimulang isulat. Lumipas ang 1 taon. Ang silid-likhaan ay hindi na lamang isang maliit na silid. Isa na itong ganap na foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihan mula sa iba't ibang antas ng buhay. Mayroon na itong sariling maliit na gusali na itinayo sa tulong ng isang anonymous donor na alam naman ng lahat ay si Sinag. Ngunit ang pagkakaiba ngayon, si Sinag ay hindi na lang isang donor. Minsan, makikita mo siyang nagbubuhat ng mga kahon, nag-aayos ng mga upuan, o simpleng nakikinig sa mga kwento hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang kaibigan, isang partner. Si Laya Makiling ay isa ng iginagalang na pangalan sa mga community building circles. Siya ang puso at kaluluwa ng foundation. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa kanya ay hindi nakikita sa labas. Ito ay nasa loob. Ang mga anino ng takot ay napalitan na ng isang payapang liwanag. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa maliit na library ng foundation, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa bilangguan. Alam niya kung kanino ito galing. Sandali siyang natigilan. Ang puso niya ay bahagyang kumabog, ngunit hindi na ito dahil sa takot. Binuksan niya ang sulat. Galing ito kay Dante. Ang mga salita ay puno ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad. Isinulat nito na sa loob ng kulungan, sa gitna ng katahimikan, sa wakas,
ay naintindihan niya ang lahat ng sakit na kanyang idinulot. Humihingi ito ng kapatawaran, hindi para sa sarili niya, kundi para matahimik daw ang konsensya niya. Matagal na tinitigan ni Laya ang sulat noong araw. Ang mga salitang ito ay sapat na para guluhin ang kanyang mundo. Ngunit ngayon, wala na itong epekto. Hindi siya sumagot sa sulat. Sa halip, kumuha siya ng sarili niyang notebook at nagsulat. Isang sulat na hindi para kay Dante, kundi para sa sarili niya. Pinapatawad na kita, isinulat niya. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako. Karapat-dapat akong maging malaya sa galit. Karapat-dapat akong mabuhay ng walang bigat ng nakaraan. Ang pagpapatawad na ito ay hindi para sa iyo. Ito ay para sa akin. Pagkatapos niyang isulat iyon, kinuha niya ang sulat ni Dante at sa isang maliit na trash can, sinindihan niya ito. Pinanood niya ang apoy na dahan-dahang tinutupok ang papel. Ginagawang abo ang mga salita ng nakaraan. Sa pag-ubo ng usok, naramdaman niyang isang huling tanikala ang tuluyan ng naputol. Kinahapunan, sinundo siya ni Sinag kasama sina Tala at Amihan. Pumunta sila sa lugar na naging paborito nilang pasyalan, ang dalampasigan. Habang naghahabulan sa buhangin sina Tala at Amihan, ang kanilang mga tawa ay kasabay ng tunog ng alon na upo si Laya at Sinag sa isang banig. Pinapanood ang papalubog na araw. Masaya ka ba? Tanong ni Sinag. Ang mga matay nakatuon sa kanya. Ngumiti si Laya. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sobra. Walang mga kamera. Biro ni Sinag. Walang mga bodyguards. Ligtas ka ba? Kasama ka. Sagot ni Laya. Oo, ligtas ako. Pero kahit wala ka, Sinag, ligtas pa rin ako. Dahil ang kaligtasan ko, natagpuan ko na dito. Itinuro niya ang kanyang puso. Naintindihan ni Sinag. Tumango siya. Ang mga matay puno ng pagmamahal at paghanga. May ibibigay ako sa'yo? Sabi ni Sinag. Medyo kinakabahan. Inaasahan ni Laya ang isang kahon ng alahas. Isang bagay na mamahalin. Ngunit ang inilabas ni Sinag mula sa kanyang bulsa ay isang simpleng kwintas na may pendant na hugis araw. Ito ay si Liwayway. Paliwanag ni Sinag. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay Liwayway o Dawn. Ang simula ng isang bagong araw. Pero para sa akin, hindi ka na lang isang bagong Liwayway. Ikaw ang aking Sinag. Inabot niya ang kwintas. Ngunit hindi iyon ang huli. Mula sa kabilang bulsa, may kinuha pa siya. Ngunit hindi ito galing sa kanya. Nanay! Nanay! Sigaw ni Tala. Tumatakbo palapit. Sa kamay nito, may hawak itong isang perpektong hugis na kabibe. Para sa'yo po. Kinuha ni Sinag ang kabibe mula kay Tala at lumuhod sa harap ni Laya. Hindi ito isang singsing na diamante. Ito ay isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na galing sa kanilang pamilya. Laya makiling, sabi ni Sinag. Ang boses ay seryoso ngunit puno ng saya. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, pero maipapangako kung haharapin natin ang bawat problema. Bilang magkapantay, bilang magkasama. Will you be my family? Napuno ng luha ang mga mata ni Laya. Ngunit ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya kay Tala at Amihan na nakangiting nakatingin sa kanila. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang tiyanang bagong pag-asa. Tumango siya. Ang paglubog ng araw ay nagbigay daan sa isang kalmadong gabi. 4 silang magkakasamang naglakad sa dalampasigan. Ang kanilang mga anino ay humahaba, nagiging isa. Hindi ito isang fairy tale ending kung saan iniligtas ng prinsipe ang prinsesa. Ito ay isang kwento ng totoong buhay, kung saan 2 taong may kanya-kanyang sugat ang natutong maghilom, magtiwala, at magmahal muli. At sa kanilang harapan, ang bukang liwayway ng isang bagong simula ay naghihintay.
kasing ganda, at kasing init ng isang bagong sinag. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses tayong hindi natumba, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa mga durog na piraso ng ating nakaraan. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang siyang susi para muling mabuksan ang ating puso sa isang pag-ibig na buo at malaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Nalaya at Sinag. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? Nais nyo pa bang makarinig ng mga kwentong tulad nito? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Paalam.